Anong uri ng kasamaan, anong klaseng kadiliman ang maaring mag-udyok sa Diyos na wasakin hindi lang isa, kundi dalawang buong lungsod gamit ang apoy mula sa langit? Hindi ito basta-bastang alamat mula sa sinaunang panahon. Isa itong seryosong babala, isang mensaheng may kabuluhan pa rin hanggang ngayon. Ang Sodom at Gomorrah ay minsang naging masigla at maunlad na mga lugar. May mga tahanan, pamilihan, pamilya, mga taong nabubuhay sa araw-araw, katulad natin. Pero may nangyaring lubhang mali. Tumigas ang kanilang mga puso at lumayo sa tama. Umabot sa sukdulan ang kasamaan at kabulukan ng kanilang asal na kahit ang Diyos ay hindi na ito mapagtiisan. Sa kabila ng kanyang awa at pagtitimpi, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel upang magbigay ng huling babala. Ngunit imbes na igalang at tratuhing mabuti, sinubukan pa silang saktan ng mga lalaki sa Sodom. Gabi ring iyon, isang malungkot at pangwakas na pasya ang ginawa, hindi na nabago ang pasya ng Diyos. Biglang bumagsak ang apoy at nagbabagang asupre mula sa langit, nilipol ang mga lungsod sa isang iglap. Walang natira, walang bahay, walang puno, walang tao. Tanging usok na lamang ang umakyat mula sa guho sa lugar kung saan minsang may buhay. Pero anong mga kasalanan ba ang nagdulot ng ganitong kabigat na hatol? Ano ang sobrang nakakasuklam na humantong sa ganap na pagkawasak ng mga lungsod na ito? Kasalanan lang ba ito ng iilang tao o may mas malalim pang dahilan? Ang mga kasalanang ito ay hindi lang nangyari noon, naririto pa rin sila ngayon, nakatago sa harap mismo ng ating mga mata. Sa video na ito, titingnan natin ng mabuti ang 5 pangunahing kasalanan ng Sodom at Gomorrah. At maaaring magulat ka sa kung gaano ito kahawig ng ating mundo ngayon. Ano ang itinuturo ng mga kasalanang ito tungkol sa ugali ng tao? At paano natin maiiwasan ang mga pagkakamaling humantong sa pagbagsak ng mga lungsod na ito? Mag-type ng 777 sa comments kung handa ka nang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan sa likod ng nangyari sa Sodom at Gomorrah at kung paano pa rin ito may kinalaman sa atin ngayon. Patuloy na manood dahil ang ating tatalakayin ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa mundo. Handa ka na ba? Tara na. Ang 5 malalaking kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Bakit sila winasak ng Diyos? Ika-1, laganap na kasalanang sexual. Sa puso ng sinaunang Sodom, ang kasalanan ay lumaganap hanggang sa bawat sulok ng kanilang pamumuhay. Isa itong kwento na nagsisilbing babala sa bawat henerasyon. Sa Genesis 11, mababasa natin na nagpadala ang Diyos ng 2 anghel sa Sodom. Nag-anyong mga ordinaryong lalaki ang mga ito. Si Lot, isang lalaking nagsikap manatiling matuwid sa gitna ng katiwalian, ay inanyayahan silang tumuloy sa kanyang bahay. Ngunit nang dumilim ang gabi, may nangyaring kakilakilabot. Ang mga lalaki ng Sodom, bata man o matanda, ay nagtipon sa labas ng bahay ni Lot. Pinalibutan nila ito na parang galit na grupo. Sumisigaw sila, dala ng masasamang hangarin at pinilit si Lot na ilabas ang kanyang mga bisita. Hindi nila nais makipagkilala ng maayos. Layunin nilang abusuhin ang mga bisita, isang bagay na walang kinalaman sa tunay na pagtanaw ng utang na loob o pakikitungo. Sa Biblia, ang salitang kilalanin ay may mas malalim at mas madilim na kahulugan. Ito'y ukol sa isang marahas at imoral na gawain. Hindi paggalang ang nais nila, gusto nilang ipahiya, kontrolin at saktan. Hindi lang ito dahil sa pita ng laman. Ito ay malinaw na kawalan ng pagpapahalaga sa dangal at buhay ng kapwa. At tandaan, hindi basta tao ang mga bisita. Sila'y mga anghel mula sa Diyos. Ngunit walang respeto ang mga taga-Sodom. Wala silang takot kahit sa mga sugo mula sa langit. Handa silang sirain ang sagradong tradisyon ng pag-aanyaya at paggalang sa bisita. Isang kaugalian na sagrado sa sinaunang kultura.
Ngayon, masasabi ba nating hindi pa rin natin ito nakikita sa ating mundo? Isang mundong tila walang hangganan kung saan nawawala ang respeto at lumalampas ang tao sa moral na linya na parang wala lang. Ang magandang kaloob ng Diyos, ang sexualidad, ay ginawang marumi, ginamit para manakit, hindi para magmahal. Ang layunin ng Diyos para sa sexualidad ay dalisay, isang pagsasalarawan ng pag-ibig at pangako. Pero sa Sodom, naging kasangkapan ito ng kahihiyan at kabuktutan. Hindi ba't nakikita rin natin ang mga palatandaang ito ngayon? Maraming tao ang tinatawanan ang kadalisayan at gumugunita ng mga gawi na salungat sa utos ng Diyos. Nabubuhay tayo sa panahong malabo na ang tama at mali. Baka isipin mong ito'y kwento lang mula sa nakaraan. Pero isipin mo, ano ang mangyayari sa isang lipunan na hindi na pinapahalagahan ang mga bagay na banal at dalisay? Gaano kalayo ang kayang tahakin ng moral na pagkabulok bago magsabi ang Diyos ng tama na? Sa Sodom, sila mismo ang nagtulak sa kanilang kapahamakan. Tumalikod na sila sa tama at dahil sa kayabangan, hindi na nila nakita ang kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Nang tumigil silang igalang ang Diyos at hindi na pinahalagahan ang buhay, kumilos ang Diyos. Ang kwento ng Sodom ay paalala na may kapalit ang pagtalikod sa kabanalan. Ang tanong, matututo ba tayo sa kanilang pagkakamali? O uulitin natin ito? Sa huli, hindi ito tungkol sa pagsisi sa iba, kundi sa pag-unawa sa panganib ng unti-unting pagsuko sa kasamaan. Ito ay babalang dapat pag-isipan tungkol sa sarili nating mga kilos, mga desisyon at sa mundong sama-sama nating binubuo. Gaano kadalas nating sinusubok ang hangganan ng tama kahit sa maliliit na paraan? Gaano kadalas tayong lumalayo sa kabanalan hanggang sa hindi na natin matunton ang tamang landas? Ang hatol ng Diyos sa Sodom ay matindi pero makatarungan. Hindi ito biglaan. Dumating ito matapos ang napakaraming babala. Naging halimbawa ang Sodom at Gomorrah ng mangyayari kapag umabot sa sukdulan ang kasalanan. Paalala ito kung gaano kalakas ang bisa ng moral na pagkabulok at kung bakit dapat tayong kumapit sa mabuti at banal. Habang sinusuri natin ang ating buhay at pamayanan, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Tayo ba'y patungo rin sa parehong landas? Ano ang pinaninindigan natin? Handa ba tayong ipaglaban ang kung ano ang dalisay, banal at mabuti? Tayo ang pipili. Tulad ni Lot, tinatawag tayong manatiling tapat kahit na ang mundo sa paligid natin ay lumulubog sa moral na kadiliman. Dalawang kayabangan at pagmamataas ang ikalawang pangunahing kasalanan na nagdala sa pagbagsak ng Sodom. Umabot sa sukdulan ang kayabangan ng mga tao roon, kaya't hindi na nila napansin ang kabulukan sa kanilang paligid. Matagal matapos ang pagkawasak ng Sodom, nagbigay linaw ang propetang si Ezekiel sa tunay na dahilan ng pagbagsak nila. Isinulat niya, ito ang kasalanan ng iyong kapatid na Sodom. Siya at ang kanyang mga anak na babae ay palalo. May masaganang pagkain at hindi nagmalasakit sa kapwa. Ezekiel 16:49 isinalarawan. Ipinapakita ng mga salitang ito ang malalim na pagkabigo, espiritual at moral ng mga taong tila meron ng lahat, ngunit wala ang pinakamahalaga. Ang kayabangan ay isang makapangyarihan at mapanirang puwersa. Hindi ito palaging hayag. Kadalasan, tahimik itong gumagalaw sa ilalim, unti-unting sumisira sa loob ng isang lipunan hanggang ito'y bumagsak. Ang mga tao sa Sodom ay palalo, nabulag sila ng yaman at ginhawa. Inakala nilang sila'y makapangyarihan, mas mataas kaysa sa iba. Sobra-sobra ang kanilang pagkain, kayamanan at oras. Ngunit sa halip na gamitin ito upang tumulong sa iba o parangalan ang Diyos, naging makasarili sila. Hinamak nila ang mahihina at mahihirap, iniisip na sila ay mas mahusay kaysa sa lahat.
Ang pagmamataas na ito ang nagpapatigas sa kanilang mga puso. Nawalan sila ng pagpapakumbaba, kabutihan at malasakit. Madaling maunawaan kung paanong ang isang maunlad at komportabling lipunan ay madaling mahulog sa ganitong kayabangan. Hindi ba't nakikita rin natin ito sa mundo ngayon? Kapag masagana ang buhay, kapag tila napapalibutan tayo ng biyaya, nakakalimutan natin kung sino ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Minsan iniisip natin, nagawa ko ito sa sarili kong sikap. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan, kahit ng Diyos. Pero paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia tungkol sa panganib ng ganitong pag-iisip. Isipin ang pagbagsak ng Babylon. Ayon sa kasulatan, ang kanilang kayabangan ang naging sanhi ng kanilang pagguho. Sinabi nila, "Ako ang pinakamataas. Hindi ako maiiwan o magdurusa kailanman." Isayas 47:8 isinalarawan. Ngunit sa isang gabi lang bumagsak ang Babylon. Ganon din ang nangyari sa Ehipto. Tumaas dahil sa kayabangan pero pinabagsak ng Diyos. Maging si Haring Nebukadnezar ay kinailangang dumanas ng kahihiyan at kabaliwan dahil sa kanyang pagmamataas, hanggang sa kinilala niya ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Ang kayabangan ay palaging naghahanap ng paraan para pumasok. Palihim nitong pinapalaki ang tingin natin sa sarili, pinapaniwala tayong hindi natin kailangan ng sinuman. Delikado ito dahil inilalayo tayo nito sa Diyos. Habang napupuno ng kayabangan ang puso ng mga taga-Sodom, inakala nilang wala silang dapat ikatakot, na sila'y ligtas sa anumang hatol, masyadong makapangyarihan para maparusahan. Ngunit ang trahedya ng kayabangan ay binubulag tayo nito sa ating tunay na kalagayan. Inisip ng mga taga-Sodom na nasa kanila na ang lahat, kayamanan, kasiyahan, impluensya. Ngunit sa kaloob-looban, sila'y hungkag at hindi nila namalayang kailangan nila ang Diyos. Isang bagay na dapat pag-isipan, hindi ba't nakikita natin ang parehong mga pattern sa ating paligid? O baka maging sa sarili nating buhay? Kapag labis tayong nagtitiwala sa pera, sa reputasyon o sa pansamantalang kaginhawaan, nanganganib tayong matulad sa Sodom, nabubulag ng pagmamataas at naniniwalang kaya natin ang lahat mag-isa. Gaano na ba kalaki ang naimpluwensyahan ng kayabangan sa ating pamumuhay? Mas umaasa ba tayo sa sarili nating lakas at ari-arian kaysa sa pangangalaga ng Diyos? Ang kwento ng Sodom at Gomora ay malinaw na babala tungkol sa panganib ng kayabangan. Sa kanilang pagmamataas, inakala ng mga taga-Sodom na ligtas sila. Pero dumating ang hatol ng Diyos at ang pagbagsak nila'y malupit. Ang kayabangan ay laging nauuna sa kapahamakan. Pinapababa ng Diyos ang mga hindi umaamin na kailangan nila siya. Naway magsilbi itong paalala, hindi lang ng pagbagsak ng isang lungsod, kundi ng tahimik, ngunit mapanganib na kayabangan sa ating sariling mga puso. Nakikita ba natin ito? May sapat ba tayong kababaang loob upang aminin na kung wala ang Diyos, wala tayo? O sumusunod na rin tayo sa landas ng Sodom, na bubuhay sa kasaganaan, ngunit espiritual na hungkag? 3. Ang kabiguan sa pagbibigay ng tunay na pagtanggap sa kapwa. Ang ikatlong pangunahing kasalanan na nagdala sa pagbagsak ng Sodom ay ang ganap na pagkabigo nila sa pagbibigay ng pag-ampon o pagtanggap sa iba. Noong sinaunang panahon, ang pagtanggap sa bisita ay hindi lang pagiging magalang. Isa itong sagradong tungkulin, malalim na nakaugat sa mga pagpapahalaga ng lipunan. Kapag may dumating na manlalakbay, tungkulin ng mga tao na mag-alok ng pagkain, inumin, pahingahan at proteksyon. Ito'y nakabatay sa pag-unawa na ang bawat tao'y nangangailangan ng koneksyon, habag at malasakit. Ang pagtanggap sa estranghero ay paggalang sa isang nilalang na maaring ipinadala ng Diyos, sapagkat kadalasan pinaniniwalaang ang mga bisita ay maaaring may dalang banal na presensya. Ngunit sa Sodom, kabaligtaran ang nangyari. Nang dumating ang dalawang anghel na nag-anyong ordinaryong lalaki,
Ang mga taga-Sodom, bata't matanda, ay nagsama-sama sa labas ng bahay ni Lot. Imbes na magpakita ng kabutihan, pinalibutan nila ang bahay at hiniling kay Lot na ibigay ang kanyang mga panauhin. Hindi para tanggapin, kundi para saktan, abusuhin at ipahiya ang mga ito na naghahanap lang ng masisilungan. Ang gabing dapat sana'y payapa ay nauwi sa takot at karahasan. Ang mga taong dapat magprotekta ay sila pang pumili ng karahasan laban sa mga inosenteng bisita. Hindi lang ito kawalan ng respeto, isa itong malalim na kasamaan. Ang kasalanan ng Sodom sa sandaling ito ay hindi lang paglabag sa kaugalian, kundi paglabag sa kautusan ng Diyos na magmahal, mag-alaga at magprotekta sa kapwa. Sa mata ng Diyos, ang pagtanggap sa kapwa ay sumasalamin sa kanyang likas na pagkatao. Inaanyayahan ng Diyos ang dayuhan, kinakalingan niya ang mahihina. Sa buong lumang tipan, paulit-ulit na pinaaalalahanan ang bayan ng Diyos na maging mabait at bukas palad sa nangangailangan, tulad ng nakasaad sa Hebreo 13:2. Huwag kalimutang tanggapin ang mga estranghero. Dahil sa paggawa nito, ang ilan ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Isinalarawan. Kaya't nang piliin ng mga taga-Sodom ang karahasan kaysa sa kabutihan, hindi lang nila sinuway ang kultura, tahasan nilang sinuway ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa kapwa. Ang kanilang pagkabigo ay hindi lang kawalan ng kagandahang asal, isa itong pagtanggi sa mismong kalikasan ng Diyos. Pinapahalagahan ng Diyos ang pagtanggap dahil ito'y larawan ng kanyang pag-ibig at malasakit sa lahat ng tao. Kapag pinabayaan ito ng kanyang bayan, hindi nila tunay na naipapakita ang kanyang pagkatao sa mundo. Isang seryosong bagay ito, hindi ba? Gaano kadalas nating nababalewala ang kahalagahan ng pagtanggap sa iba? Handa ba tayong tanggapin ang dayuhan, magpakita ng kabutihan at tumulong? O isinara na natin ang ating sarili sa mga tao sa paligid natin? Ang paraan ng pakikitungo natin sa kapwa, lalo na sa mga hindi natin kilala, ay nagpapakita ng tunay na laman ng ating puso. Sa mundong puno ng paghihiwalay, hinala at paghatol, ang simpleng gawa ng pagtanggap ay higit pa sa kabutihan. Isa itong tanda na ang ating mga puso ay nakaayon sa puso ng Diyos. Ngunit nabigo rito ang mga taga-Sodom at sa pinakamasamang paraan. Hindi lang nila tinanggihan ang mga dayuhan, marahas nilang inatake ang mga ito. Wala silang pag-unawa sa sagradong tungkuling binaliwala nila. At sa pagtanggi nila rito, tuluyan nilang pinirmahan ang sarili nilang kapahamakan. Ang kakulangan nila sa pagtanggap sa kapwa ay hindi isang maliit na pagkukulang. Ipinakita nito ang tunay na laman ng kanilang mga puso. Kapag hindi natin ipinakita ang pagtanggap sa iba, baka hindi natin namamalayan, pero tinatanggihan natin ang utos ng Diyos na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig niya sa atin. Paano naman tayo ngayon? Paano natin tinatrato ang mga naiiba sa atin, ang mga nangangailangan, ang mga nakakaramdam na sila'y tagalabas? Nagpapakita ba tayo ng kabutihan? Tumulong ba tayo? O lumilingon tayo palayo? Abala sa sarili nating ginhawa at kaligtasan habang binabaliwala ang mga nasa paligid natin. Hinahamon tayo ng halimbawa ng Sodom na suriin ang ating tugon sa mga nangangailangan ng habag. Sa panahon ngayon, kung saan madalas na isinasantabi at hindi pinapansin ng mga tao, tinatawag tayo ng kwentong ito na pumili. Bukas ba ang ating mga puso sa kapwa o isinara na natin ang mga ito? Ipinapakita ba natin ang puso ng Diyos sa pagtanggap o pinapayagan nating manirahan ang espiritu ng Sodom sa ating buhay? Ika-4, ang pagmamalupit sa mahihirap at mga naaapi. Ito ang ika-4 na pangunahing kasalanan na nagdala sa pagbagsak ng Sodom. Muli, naging malinaw ang propetang si Ezekiel sa pagkondena sa kasalanang ito.
Bukod sa kayabangan at kasaganaan ng Sodom, nagkasala sila dahil hindi nila pinansin ang mga nangangailangan, ang mga nahihirapan, at ang mga kinalimutan ng lipunan. Isinulat ni Ezekiel, hindi sila tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Ezekiel 16:49, isinalarawan. Hindi lang ito simpleng pahayag tungkol sa yaman, isa itong matinding paghatol sa pagtanggi nilang magpakita ng malasakit sa mga higit na nangangailangan. Sa buong kasulatan, ipinapakita ng Diyos kung gaano siya nagmamalasakit sa mga mahirap, sa mga walang kakayahan at sa mga itinatakwil ng lipunan. Paulit-ulit niyang inuutos sa kanyang bayan na pakainin ang nagugutom, protektahan ang balo at alagaan ang ulila. Isaiah 1:17. Hindi ito mga suhestyon para sa espesyal na okasyon. Ito ay mga mahahalagang prinsipyo sa kaharian ng Diyos. Ang pag-aalaga sa mga mahina ay hindi maliit na detalye sa Biblia. Ito mismo ang sumasalamin sa puso ng Diyos. Ang kanyang katarungan at kabutihan ay magkaugnay at dahil dito, inaasahan niya na tutulong tayo sa mga hindi kayang tulungan ang sarili. Ngunit sa Sodom, lubusang binaliwala ang tungkuling ito. Marami silang kayamanan, masaganang pagkain at sapat na yaman upang tumulong. Nasa kanila ang lahat ng kailangan para maging bukas palad. Pero pinili nilang hindi buksan ang kanilang puso o kamay sa mga nangangailangan. Sa halip na magpakita ng kabutihan, isinara nila ang kanilang mga tahanan at mga puso. Hindi ito aksidente, isa itong malinaw na desisyon. Mamuhay sa ginhawa habang may mga nagdurusa sa paligid nila. Wala silang pakialam sa mahihirap at ang ganitong kawalan ng habag ay labis na ikinagalit ng Diyos. Bakit? Dahil kapag tinatalikuran natin ang mga nangangailangan, hindi lang tao ang tinatalikuran natin. Tinalikuran na rin natin ang Diyos mismo. Pinili niyang manindigan sa panig ng mga mahihirap, mga tinanggihan at sa mga walang tinig. Hindi lang ito tungkol sa kasalanan ng isang tao, ito ay tungkol sa kabiguan ng buong lipunan. Ang paghatol ng Diyos ay hindi lamang bumabagsak sa mga individual dahil sa personal na kasalanan. Bumabagsak din ito sa mga pamayanan o bansa na tumatangging kumilos ng makatarungan, nakakalimot sa kabutihan at hinahayaang magdusa ang mahihirap habang ang iba ay namumuhay sa karangyaan. Makikita natin ito sa kasaysayan ng Israel at sa mga kwento ng iba't ibang bansa. Kapag ang Israel ay nagpabaya sa mahihirap o binalewala ang katarungan, nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang sila'y balaan. Sa Ezekiel 22 hanggang 29, inakusahan ng Diyos ang mga pinuno ng Israel sa pagnanakaw at pananakit sa mga mahihirap at walang laban. Maging ang mga bansang tulad ng Edom, Tiro, at iba pa ay pinarusahan din dahil sa pagtanggi nilang makinig sa mga daing ng mga inaapi. Ang nangyari sa Sodom ay hindi lang dahil sa personal na kasalanan. Ito ay pagbagsak ng buong lipunan kung saan naging normal ang kawalan ng katarungan at pagiging makasarili. Nakalimutan ng Sodom sa kanilang kayabangan na ang mga pagpapala ay may kasamang pananagutan, na ang mga nabubuhay sa kasaganaan ay dapat tumulong sa mga kapos. Hindi ba totoo pa rin ito ngayon? Nabubuhay tayo sa mundong puno ng kahirapan, gutom at pagdurusa. Araw-araw, may mga taong walang makain, walang matirhan, walang gamot at walang kaligtasan. Ilang beses na ba tayong nasa posisyon upang tumulong, ngunit pinili nating huwag kumilos? Gaano kadalas nating binabaliwala ang sakit sa paligid, iniisip na hindi ito ating problema? Ang katotohanan, kapag pinili nating huwag tumulong, kapag tumalikod tayo sa mga nagdurusa, inuulit natin ang parehong pagkakamali ng Sodom. Tayong lahat ay bahagi ng pagkukulang sa pag-aalaga sa kapwa. Isipin mo ito, kung may kakayahan tayong tumulong sa oras, sa lapi, o impluensya,
Ngunit pinili nating huwag. Ano ang sinasabi nito tungkol sa atin? Namumuhay ba tayo ayon sa pag-ibig ng Diyos sa katarungan at kabutihan? Ang mga taga-Sodom ay may sapat na kakayahan para tumulong pero pinili nilang maging makasarili. Namuhay sila sa karangyaan habang ang iba ay walang-wala. Gaano kadalas tayong ganyan? Kapag binabaliwala natin ang kawalan ng hustisya, nagiging bahagi tayo ng sistemang nagpapatuloy nito. Inaanyayahan tayo ng Diyos na mamuhay sa mas mataas na pamantayan. Magpakita ng kabutihan sa mahihirap, ipagtanggol ang naaapi at pairali ng habag at katarungan sa araw-araw. Habang iniisip mo ito, itanong mo sa sarili mo, paano ka tumutulong sa mga nahihirapan? Ipinapakita ba ng iyong buhay ang pagnanais ng Diyos para sa katarungan? Bukas ba ang iyong puso sa mga marupok o sarado ito sa makasariling kaginhawaan? Ang kwento ng Sodom ay hindi lang sinaunang tala ng pagkawasak. Isa itong paalalang walang panahon. Ikalimang ang huling at pinakamapanganib na kasalanan. Tahasang pagsuway sa Diyos at pagtanggi sa pagsisisi. Hindi lang ito basta masamang desisyon. Isa itong lantad na pag-aaklas laban sa maylalang. Hindi nagkasala ang mga taga-Sodom dahil wala silang alam o dahil sila'y mahina, kundi dahil ipinagmamalaki pa nila ang kanilang mga kasalanan. Wala silang balak magbago. Wala silang pagsisisi. Wala silang kahit anong kagustuhang tumalikod sa kasamaan. Matigas ang kanilang puso sa paghihimagsik. Binalewala nila ang bawat paanyaya na magbago. Ang ganitong ugali, higit pa sa anumang bagay, ang labis na nagpasakit sa puso ng Diyos. Sa kanyang kabutihan, binigyan sila ng panahon. Nagpadala siya ng mga babala. Hinayaan pa niyang makiusap si Abraham para sa kanila. Nakiusap sa Diyos na huwag sirain ng mga lungsod kung may matagpuang 10 matuwid na tao. Ngunit sa kabila ng taos-pusong pakiusap ni Abraham, wala man lang matagpo ang 10. Isipin mo kung gaano ito kaseryoso, isang lungsod na nilamon ng kasamaan hanggang sa wala nang ni isang taong nagsisikap gawin ng tama. Hindi ito simpleng pagkukulang ng ilang tao, isa itong malawakang pagbagsak ng moralidad. Ang buong lipunan ay lubusang lumihis sa katuwiran hanggang sa halos wala nang makitang kabutihan. Si Lot na naninirahan kasama nila ay sinubukang balaan ang kanyang mga manugang. Nakiusap siyang umalis na sila bago dumating ang sakuna, pero tinawanan lang siya. Para sa kanila katawa-tawa ang kanyang babala, hindi nila nakita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Siguro inisip nila, walang masamang mangyayari, ligtas pa rin tayo. Tinanggihan nila ang bawat pagkakataong bumalik sa Diyos. Isinantabi nila ang bawat paanyaya na magbago. Hindi ba't ganyan pa rin ang nakikita natin ngayon? May mga taong binabaliwala ang babala, tinatawanan ng ideya ng kaparusahan at iniisip na magpapatuloy ang buhay ng walang pagbabago kahit na marami ng palatandaan sa paligid. Ngunit sa Sodom, hindi lang ilan ang nagmatigas. Ang buong pamayanan ay naging manhid sa panawagan ng Diyos. Kahit pa dumating ang mga anghel upang ihayag ang katotohanan, tumanggi pa rin silang makinig. Nagpatuloy sila sa dilim, ayaw tanggapin ang liwanag. Ito ang labis na sumugat sa puso ng Diyos. Mapagpasensya siya, mabagal magalit, puno ng awa. Paulit-ulit siyang nagbibigay ng pagkakataon. Pero darating ang sandali kapag patuloy pa ring tumatanggi ang tao na darating ang paghatol. At iyon mismo ang nangyari. Pagkatapos ng maraming pagkakataong bumalik, natapos na ang panahon ng awa. Bumagsak ang apoy at nagbabagang asupre mula sa langit at nawasak ang mga lungsod. Ang mga lugar na minsang puno ng buhay ay naging mga guho na walang laman. Ang mga kalsadang dati puno ng tawanan, mga tahanang minsang puno ng init at pagmamahalan, mga pamayanang masigla, lahat ay naging abo. Hanggang ngayon, hindi ba't patuloy pa ring nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos? Bawat bagong araw ay isang panibagong pagkakataong iwan ang paghihimagsik
at lumapit sa Kanya. Ilang beses na ba nating sinayang ang mga pagkakataong ito? Gaano kadalas nating binalewala ang mga babala, iniisip na ligtas tayo, na malayo pa ang anumang kaparusahan o may panahon pa naman? Ang kwento ng Sodom at Gomorrah ay nagtuturo sa atin na darating ang oras na titigil na ang mga babala. Ang panahon ng pagbabago ay magwawakas at darating ang paghatol. Habang tumatakas sina Lot at ang kanyang pamilya, binigyan sila ng malinaw na utos. Huwag nang lumingon, tumakbo para sa inyong buhay. Isang simpleng utos, ngunit napakahalaga, lumayo sa kapahamakan at huwag nang tumingin pabalik. Ang makasalanang lungsod ay wala nang puwang sa hinaharap nila. Ngunit habang tumatakas, may trahedyang nangyari. Ang asawa ni Lot sa kabila ng lahat ng babala ay lumingon. Umalis man ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay nanatili sa Sodom. Ninais pa rin niya ang buhay na iniiwan nila. Sa sandaling yon siya'y naging haliging asin. Ang kanyang kwento ay masakit ngunit makapangyarihang paalala sa panganib ng pagkakapit sa kasalanan. Kahit na inaalok tayo ng kalayaan, kahit may pagkakataong iwan ang nakagapos sa atin, dapat tayong matutong huwag nang tumingin pabalik. Ang paglingon ay nagpapakita ng pagnanasa sa mga bagay na minsang nagdala sa atin ng kapahamakan. Ipinapaalala nito na ang tunay na pagsisisi ay hindi lang paglayo ng katawan sa kasalanan, kundi pagtalikod ng puso. Sa sarili nating buhay, ilang beses na ba tayong nag-aalangan sa pagitan ng lumang buhay na dapat nating talikuran at ng bagong buhay na iniaalok ng Diyos? Gaano kadalas tayong kumakapit sa nakaraan kahit tinatawag na tayo ng Diyos pasulong? Ang kwento ng asawa ni Lot ay babala para sa ating lahat. Ang kabiguan niyang lubusang bitawan ang Sodom ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kailangan sana niyang pakawalan ang nakaraan upang matanggap ang kinabukasang inihanda ng Diyos, ngunit hindi niya nagawa. Iyan ang lungkot ng paghihimagsik, ang huling pagtanggi ng Sodom na magsisi kahit kitang-kita na ang mga palatandaan ang nagdala sa kanilang wakas. Natapos na ang pagtitiis ng Diyos. Ang paghatol ay mabilis, ngunit makatarungan. Ganap na winasak ang mga lungsod. Ngunit ang tunay na trahedya ay hindi lang ang pisikal na pagkawasak, kundi ang espiritual na pagkatiwalag ng mga taong tumangging makinig. Ang tanong ngayon ay ito, makikinig ba tayo? Tatalikod ba tayo sa sariling paghihimagsik? O katulad ba tayo ng mga taga-Sodom, bingi sa mga babala hanggang huli na ang lahat? Ang paghatol ng Diyos sa Sodom at Gomorrah ay pangwakas. Ang mga lungsod na dati puno ng sigla, kayamanan at kasayahan tuluyan nang naglaho dahil ayaw nilang makinig. Naabot na ng kanilang mga kasalanan ang sukdulan. Natapos na ang pagtitiis ng Diyos. Bumagsak ang apoy at nagbabagang asupre mula sa langit. Ang mga dating buhay na lungsod ay naging usok at abo. Ibinigay sa kanila ang lahat ng pagkakataong magbago, ngunit tumanggi sila. Patuloy silang nabuhay sa kayabangan, paghihimagsik at pagsalungat sa mga daan ng Diyos. Sa huli, ang kanilang pagtangging makinig ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Maaaring mukhang kwento ito mula sa matagal ng panahon, ngunit totoo pa rin ang mga kasalanang nagpabagsak sa Sodom hanggang ngayon. Patuloy nating nasasaksihan ang imoralidad na sumisira sa layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Patuloy tayong nakikibaka sa kayabangan, iniisip na kaya nating mabuhay ng walang Diyos. Hindi pa rin natin naipapakita ang kabutihan sa mga dayuhan at madalas nating binabaliwala ang mahihirap at marupok. At marahil ang pinakamasaklap sa lahat, marami pa rin ang pinipiling mamuhay sa paghihimagsik. Tinatanggihan ang tinig ng Diyos, tinalikuran ang kanyang babala. Ngunit may isang katotohanang hindi natin dapat kalimutan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Makatarungan siya, matuwid siya. Patuloy na nagmamalasakit ang Diyos sa mga wasak at sa mga nagdurusa.
At bagamat tiyak ang kanyang katarungan, iniaalok pa rin niya ang kanyang awa sa sino mang handang bumalik sa kanya. Tulad ng pagpadala niya ng mga anghel upang balaan ang Sodom, patuloy pa rin siyang nagpapadala ngayon ng mga mensahero upang ipahayag ang kanyang katotohanan, ialok ang kanyang awa, at bigyan tayo ng bawat pagkakataong talikuran ang kasamaan. Bago dumating ang pagkapuksa sa Sodom, binigyan sila ng Diyos ng panahon. Binigyan niya sila ng mga pagkakataon, ngunit ayaw nilang makinig. Ang aral ay malinaw, tunay na matiyaga ang Diyos, pero hindi ito magtatagal magpakailanman. Darating ang kanyang katarungan, ngunit gayon din ang kanyang awa kung lalapit tayo sa kanya nang may pusong handang magbago. Pagkatapos ng malagim na pagbagsak ng Sodom at Gomora, sinimulan ni Lot at ng kanyang mga anak na babae ang mahirap na paglalakbay patungo sa maliit na bayan ng Zoar. Dahil sa kabutihan ng Diyos, naligtas ang Zoar mula sa paghatol na sumira sa ibang mga lungsod. Doon nakahanap ng kanlungan si Lot at ang kanyang pamilya, ngunit panandalian lamang ang pakiramdam ng seguridad. Nangamba si Lot. Natakot siyang baka maulit sa Zoar ang kaparehong kapahamakan ng Sodom at Gomora. Dahil sa takot, pinili niyang lisanin ang Zoar at dalhin ang kanyang pamilya sa isang yunggib sa kabundukan ayon sa Genesis 11:30. Ang dapat sana'y simula ng paghilom at bagong buhay na uwi sa pagbagsak. Ngunit higit pa ito sa kwento ng pagtakas at kaligtasan. Ito ay isang seryosong paalala kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi natin lubusang tinalikuran ang kasalanan, kahit na tayo'y nailigtas na. Nagkaroon ng matinding pagbagsak sa buhay ni Lot. Nag-iisa siya sa yungib, kasama lamang ang kanyang mga anak na babae, puno ng takot at pag-iisa. At sa gitna ng pangamba, may isang kaisipan na bumabagabag sa kanila. Naubos ng pagwasak sa Sodom ang kanilang kinabukasan. Walang lalaki upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Pakiramdam nila'y wala ng pag-asa. Dahil dito nagplano ang mga anak na babae ni Lot. Pinainom nila ang kanilang ama ng alak at habang lasing ito, nakipagtalik sila sa kanya, umaasang mabubuntis upang maipagpatuloy ang angkan. Mula rito, ipinanganak sina Moab at Ben-Ami, mga anak na naging ninuno ng mga Moabita at Ammonita, mga bansang kalaunay magiging kaaway ng Israel sa maraming henerasyon. Genesis 19:36-38. Ang malungkot na bahaging ito ay hindi lang tungkol sa moral na kabiguan, kundi nagpapakita kung paanong ang mga epekto ng kasalanan ay maaaring magpatuloy kahit matapos ang pagligtas. Kahit nailigtas sila mula sa apoy ng Sodom, sumunod pa rin sa kanila ang takot, ang mga sugat ng damdamin at ang pagbagsak ng kanilang moralidad. Sa kabila ng awa at pagliligtas ng Diyos, ang kawalan nila ng kakayahang talikuran, ang kasalanan at pangamba ay nagtulak sa kanila sa mapanganib na landas. Bagamat sila'y naligtas, kinailangan pa rin nilang harapin ang mga bunga ng kanilang mga pagpili. Hindi malinaw sa Biblia kung paano tumugon si Lot sa nangyaring ito sa kanyang mga anak. Ngunit batay sa mga sumunod na pangyayari, masasabi nating tila hindi siya lubusang nabago. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa yungib, wala nang naitalang tugon mula kay Lot. Ang katahimikang ito ay maaaring senyales ng matinding lungkot, hiya o panghihinayang. Ngunit makikita sa kanyang buhay na hindi siya lubusang nagbago. Bagamat nailigtas, ang mga peklat sa isipan at mga maling kilos sa loob ng kanyang pamilya ay nag-iwan ng malalalim na marka. Sa katunayan, namuhay si Lot sa layong lugar, malayo sa mga lungsod at tila iniwan ang lipunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga bunga ng kasalanan ay hindi palaging nawawala kahit tayo'y nailigtas na mula sa kapahamakan. Marahil si Lot ay nagkulong sa lungkot o pagsuko, pero may aral tayong matututuhan. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang pagtakas sa kapahamakan,
kailangan nitong bumago ng puso. Ipinapakita ng kwento ni Lot at ng kanyang mga anak na ang awa ng Diyos ay nagliligtas, pero ang tunay na paghilom ay nangyayari lamang kapag ang puso natin ay lubusang nagbabago. Ang kaligtasan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa parusa. Ito ay paanyaya sa bagong buhay, sa paglago at pagsunod. Ang nangyari sa yungib ay isang matinding babala. Kahit na tayo'y nakatanggap na ng biyaya, maaari pa rin tayong matangay ng mga sugat at kasalanang hindi pa rin natin nabibitawan. Ang patuloy na takot ni Lot at ang maling desisyon ng kanyang mga anak ay sumasalamin sa mga labang dinadala natin sa loob kahit pagkatapos ng kaligtasan. Kayang iligtas tayo ng Diyos mula sa kapahamakan, ngunit nasa atin pa rin ang pagpili kung iiwan natin ang lumang buhay at hahayaan ng Diyos na baguhin tayo ng buo. Ang kwento ay matinding paalala, kahit ipakita na ng Diyos ang kanyang kabutihan at tayo'y dalhin niya sa ligtas na lugar, hindi doon natatapos ang laban. Ang kaligtasan ay hindi isang beses lang. Ito'y tuloy-tuloy na paglalakbay ng pagtalikod sa luma at pagtanggap sa bagong buhay na iniaalok ng Diyos. Tinuturuan tayo ng kwento ni Lot na kahit tayo'y nailigtas, dapat tayong magbantay. Dapat nating hayaan ang Diyos na baguhin ang ating puso, palayain tayo sa takot at kasalanan na minsang umalipin sa atin. Kapag tunay nating iniwan ang nakaraan, doon natin mararanasan ang ganap na kalayaan ng kaligtasan. Habang iniisip mo ang kwentong ito, tanungin mo ang iyong sarili, tayo ba'y tunay na sumusulong? Hinahayaan ba nating baguhin ng Diyos ang ating puso? O nakakapit pa rin tayo sa parehong mga kasalanan at takot na minsang gumapos sa atin? Ang biyaya ng Diyos ay bukas, ngunit kailangan nating tanggapin ito ng buo at hayaan siyang tapusin ang kanyang gawain sa ating buhay. Ang mensaheng ito ay hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Inaanyayahan tayong pag-isipan ng malalim ang ating buhay, ang ating komunidad at ang ating puso. Ilang beses na ba nating inuulit ang pagkakamali ng Sodom? Ilang beses tayong natatangay ng kayabangan, pagiging makasarili o katamaran. Ilang beses nating binabaliwala ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ang bawat desisyong ginagawa natin ngayon ay may epekto, hindi lang sa atin, kundi sa mga nasa paligid din natin. Bagamat maawain ng Diyos, tinatawag niya tayong makinig, magbago at bumalik sa Kanya. Kasing hina rin natin ang Sodom sa tukso at pagkakamali, ilang beses na ba nating nasaksihan ang kawalang katarungan at nanahimik tayo? Ilang beses tayong nakakapit sa kayabangan, iniisip na ligtas tayo sa paghatol. Hinahamon tayo ng kwento ng Sodom na suriin ang ating sarili at harapin ang mga tanong tungkol sa tunay na kalagayan ng ating puso. Kaya ngayon, ako'y magtatanong sa iyo, aling bahagi ng kwento ang pinakatumimo sa iyo? Ang panganib ng kayabangan, ang panawagang ipagtanggol ang mahihina at mahihirap o ang agarang pangangailangang lumapit sa Diyos bago mahuli ang lahat? May bahagi ba ng buhay mo na kailangang magbago? May bagay ba sa puso mo na kailangang talikuran upang lubusang matanggap ang awa at katotohanan ng Diyos? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments. Nais kong marinig ang iyong pagninilay. Sama-sama matututo tayo mula sa kasaysayan at makakagawa ng mas matalinong mga desisyon para sa ating kinabukasan. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, paki-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makatotohanang aral mula sa Biblia. Huwag mong palampasin ang sandaling ito. Gamitin natin ang panahong ito upang mag-isip, magbago at hanapin ang awa ng Diyos habang may oras pa. Tinatawag niya tayong mamuhay sa kanyang katotohanan at hayaan ang kanyang awa na hubugin tayo ayon sa kanyang layunin. Matuto tayo sa nakaraan bago natin ito maulit. Ngayon, piliin nating bumalik sa Diyos, mamuhay ng may layunin at sumunod sa kanyang landas. Maikli ang panahon, huwag natin itong sayangin.